pag-uusapan naman natin ngayon guys ay tungkol naman sa gratitude or in Tagalog, pasasalamat. Pag-uusapan natin dito kung bakit nga ba mahalaga na tayo ay marunong magpasalamat at saka kung ano ang sabi ng Bible tungkol sa pasasalamat or tungkol sa gratitude, no? Base sa aking nauobserbahan guys, no, sa panahon natin ngayon, bihira na lang ang mga tao na nagtataglay nitong gratitude na to, no? Kung meron man, pailan-ilan na lang, no? Kasi naobserbahan ko yan, no? Kapag ako ay halimbawa bumibili sa mga tindahan, no? Iilan lamang yung marunong magsabi ng thank you, no? Bakit kaya yung mga tao ay kadalasan sa kanila ay inalis na nila sa ugali nila itong pagiging grateful nila, no? Or pagiging mapagpasalamat nila, no? Alam naman natin guys na itong pagiging grateful or itong pasasalamat, no? Mahalaga talaga na nagtataglay tayo nito, no? Kasi dito lang natin maipapakita sa tao na nakagawa ng favor sa atin, sa mga tao na nakatulong sa atin na na-appreciate natin yung ginagawa nila, no? Na pinahalagahan natin kung ano man yung nagawa nilang kabutihan sa atin, no? Lalo na sa Diyos, no? Dapat marunong tayong magpasalamat, di ba? Pasalamatan natin ang Diyos na kung ano man yung mga blessings na ipinagkaloob ni God sa atin, no? Pasalamatan natin si God. Halimbawa ay blessed tayo, no? Gifted tayo ni God, marami tayong talent, marami tayong abilities, di ba? Marami tayong skills, di ba? Magpasalamat tayo kay God. Doon natin may pakita na na-appreciate natin si God sa kung ano man yung gift na ipinagkaloob niya sa atin, no? Doon natin may pakita na pinapahalagahan natin yung binigay ni God sa atin, kung ano man yung gift na ibinigay niya sa atin, kung ano man yung blessings na ibinigay niya sa atin, doon natin maipakita sa Diyos na nagpapasalamat tayo na na-appreciate natin siya, no? Mahalaga sa Diyos na nagpapasalamat tayo, no? Kung nagbabasa kayo ng Bible, no? Mababasa nyo sa Bible na noong si Jesus Christ ay nagpagaling ng 10 katao na may sakit na leprosy or may mga ketong sila, no? Pinagaling sila ni Jesus Christ, no? Bali 10 sila, no? Noong gumaling na sila, isa lang ang bumalik kay Jesus Christ para magpasalamat, 'di ba? Para i-worship siya. Isa lang yung bumalik sa kanya para pasalamatan siya dahil pinagaling siya ni Jesus Christ, no? Tapos ang sabi ni Jesus Christ, bakit daw siya lang ang bumalik, 10 sila na pinagaling, no? Kaya mahalaga talaga na marunong tayo magpasalamat, na appreciate ni Jesus Christ yung isang may sakit na leprosy na yun na bumalik sa kanya para magpasalamat, diba? Kaya niya tinanong kung nasaan na yung siyam, diba? Kaya mahalaga talaga na tayo ay marunong magpasalamat para kung tayo man ay pinagkalooban ng blessings ni God ngayon, halimbawa maliit na blessings yung pinagkaloob niya, pero nagpasalamat ka, na-appreciate mo yung blessings na pinagkaloob niya, maaaring sa susunod na i-bless ka ni God, mas malaki na kasi nakitaan ka niya ng pagiging grateful mo, mapagpasalamat ka kahit sa maliit na blessings na natanggap mo, di ba? Mas lalo na kung malaking blessings pa yung natanggap mo, di ba? Kahit sa tao pa mangyari, no? Kayo, halimbawa, may natulungan kayo, no? May nagawa kayong kabutihan sa kapwa niyo or may naibigay kayo na material na bagay sa kapwa niyo. Tapos, pagkatapos niyo silang bigyan, hindi man lang nagpasalamat, di ba? Matutuwa ba kayo? Gaganahan pa ba kayo na bigyan sila ulit na hindi sila marunong magpasalamat? Di ba? Mawawalan kayo ng gana. Hindi na kayo mag-iisip na sa susunod ay bibigyan pa sila uli or tutulungan pa sila kasi hindi sila grateful, hindi sila mapagpasalamat. Kaya kayo din na matumulong, mawawalan kayo ng gana na tulungan sila, di ba? Kaya talagang mahalaga na nagpapasalamat tayo. Kasi maaaring para sa atin maliit na bagay lamang yung pasasalamat, no? Madali lang magsabi ng thank you, pero sa mga tao na binigyan nyo ng pasasalamat, no, hindi nyo alam kung ano ang impact na magagawa ng pasasalamat nyo sa ibang tao, di ba? Mapapasaya nyo sila, di ba? Kasi ibig sabihin na na-appreciate nyo yung kabutihan nila, na-appreciate nyo ang tulong nila, di ba? Pinapahalagahan nyo yung ginawa nila sa inyo, kaya talagang mahalaga na tayo ay marunong magpasalamat, di ba? At saka anong sabi ng Bible tungkol sa pasasalamat, no? Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus, di ba? Nakasaad nga dito ay palagi daw tayong magalak, no? At saka magdasal daw tayo ng walang tigil at dapat ay mapagpasalamat tayo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, no? Kung ano man yung mga kaganapan sa buhay natin, kung ano man ang kalagayan natin ngayon, no? Ipagpasalamat natin sa Diyos yan, di ba?
Kung tayo man ay blessed na blessed, di ba? Magpasalamat tayo sa Diyos kung tayo man ay talented masyado, nagagamit natin yung talent natin or yung skills natin para tayo ay makilala, para tayo ay kumita ng malaki. Ipagpasalamat natin sa Diyos yan, lahat ng kapurihan sa Diyos natin ibigay kasi yung talent na yan, yung skills na yan, hindi natin sarili yan, galing sa Diyos yan. Kaya ang recognition kay God natin ibigay, di ba? Lahat ng papuri kay God natin ibigay, yung glory kay God natin ibigay kasi nga sa Kanya nagmula yan. Hindi yan sa atin, wag nating ipagyabang yan sa ibang tao yan kung ano mang meron tayo kasi galing sa Diyos yan. Matuto tayong magpasalamat para matuwa naman si God sa atin, no? Para matuwa si God na nakitaan niya tayo na marunong tayong mag-appreciate kung ano man yung ipinagkaloob niya sa atin. Kaya dapat talaga magpasalamat tayo sa lahat ng pangyayari sa buhay natin kasi yan daw ang kalooban ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ, di ba? At saka sabi dito sa Luke chapter 16 verse 10 naman, whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. Ang ibig sabihin nito, no, yung mga tao daw na marunong magpahalaga or grateful sila sa maliit na bagay na ipinagkaloob sa kanila, no? Doon mo daw mapapatunayan kung gaano sila ka responsible or kung gaano sila ka mapagkatiwalaan, no? Kung halimbawa, no, bless ka sa maliit na bagay, pinagkalooban ka ng maliit na bagay, no? Alam mong pahalagahan ito, alam mo kung paano ito pangasiwaan or paano ito i-manage, no? Doon mapapatunayan ni God na tayo ay responsible tayo, no? Halimbawa, pinagkalooban ka ng blessings, maliit man yan, ginamit mo yung blessings na yan, ginamit mo yung pera na pinagkaloob ni God sa inyo para i-serve si God, di ba? Para gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. Halimbawa, tumulong kayo sa kapwa ninyo, di ba? Tumulong kayo sa pangangailangan ng kapwa ninyo. Doon mapapatunayan ni God na kayo ay marunong mga siwa or kayo ay responsable kayo sa maliit na blessings na pinagkaloob niya. Maaring sa susunod ay dadagdagan pa niya, di ba? Lalakihan pa niya yung blessings na ipinagkaloob niya kasi marunong kayong mag-handle, responsible kayo sa mga blessings na ipinagkaloob ni God. Hindi napupunta sa walang kwenta yung mga blessings na pinagkaloob ni God, diba? Hindi nyo siya ginastos sa pansariling kaligayahan nyo para sa pansariling pangangailangan nyo lang. Kung hindi, ginastos nyo ito para makatulong sa kapwa nyo, para makagawa kayo ng kabutihan sa kapwa nyo. Doon mapapatunayan kung gaano nyo pinapahalagahan kung ano man yung blessings na ipinagkaloob ni God, no? At saka, sabi naman dito sa Colossians chapter 3 verse 17 naman, and whatever you do in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Diba? Nakasaad nga dito, sa lahat daw ng mga ginagawa natin, no? Sa salita man daw yan or sa gawa, no? Ang nakasaad dito ay gawin natin ito na para mag-glorify natin si God, no? Para magbigay tayo ng karangalan sa Diyos, no? Ay ginawa natin ito para sa Diyos, yung pinagsilbihan natin ang Diyos, at ang sabi nga dito ay matuto tayong magpasalamat sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, no? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, di ba? Yan talaga ang kabilin-bilinan sa atin na dapat talaga ay marunong tayong magpasalamat, di ba? Hindi naman mahirap gawin eh. Madali lang naman magsabi ng thank you, pero dapat kung kayo ay mag-thank you man, yung mula sa puso, no, walang halong kaipokritahan, walang kaplastikan, no, kung hindi gagawin natin ito ng mula sa puso, yung pagta-thank you natin, no, na ibig sabihin ay na-appreciate natin si God, di ba? Yung hindi yung napipilitan lang tayo kasi yun ang kalooban ng Diyos, napipilitan tayo mag-thank you kasi alam natin na yun ang gusto ng Diyos. Kung tayo man ay mag-thank you mula sa puso, dapat ang pag-thank you natin kasi yun ang katanggap-tanggap sa Diyos, no? At saka anong sabi dito sa Psalm chapter 69 verse 30, no? I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Si King David itong nagsulat nito, no? Dapat gayahin natin si King David kung nagbabasa kayo ng Bible. Hindi madali ang pinagdaanan niya. Diba? Ang dami niyang challenges, ang dami niyang pagsubok, ang dami niyang mga hamon sa buhay na hinarap kasi siya nga ay king ng Israel, diba? Warrior siya, diba? Ang dami niyang hinarap na pagsubok sa buhay niya, pero sa kabila ng mga pagsubok na yun, no, mas pinili niya na purihin si God sa pamamagitan ng pagsusulat niya ng mga kanta or sa pamamagitan ng pagsulat niya ng mga tula, diba? Pinuri niya pa rin si God sa kabila ng mga hirap na dinanas niya noong nagririn pa siya bilang
king ng Israel, no? Dapat tularan natin ito si King David, no? Hindi niya tiningnan yung sitwasyon niya in negative outlook sa buhay niya, no? Kung hindi, tiningnan niya pa rin ito in positive outlook pa rin, no? Yung kahit sa kabila ng mga dinanas niyang hirap, nagawa pa rin niyang purihin si God, 'di ba? Dapat ganun tayo, pamarisan natin si David. 'Di ba? Tularan natin si David kahit man tayo ay ang daming mga problema, ang daming mga pagsubok na dinadanas, dapat makitaan pa rin natin ng kabutihan yung pagsubok na yan, kasi alam naman natin na sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga hamon sa buhay na dinadanas natin ay diyan tayo tatatag, 'di ba? Diyan tayo tatapang, 'di ba? Dapat ganun ang mindset natin na kailangan natin ng pagsubok, kailangan natin ng mga trials para tumapang tayo, para maging mas matatag tayo, 'di ba? Ganun dapat tayo mag-isip, no? Wag nating tignan yung mga pagsubok natin bilang negative situation, 'di ba? Dapat makitaan pa rin natin ang kabutihan 'yan, 'di ba? Tapos ano sabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 20, no? Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ, 'di ba? Nakasaad nga dito ay dapat magpasalamat nga tayo sa Diyos sa lahat ng mga ganap or sa lahat ng kung ano mang meron tayo, kung ano mang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay dapat pasalamatan natin siya. Yan ang kalooban sa atin ng Diyos. Hindi mahirap gawin na magpasalamat tayo sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng circumstances sa buhay natin. Ipagpasalamat natin sa Diyos yan. Ako, personally, no? Sa personal na experience ko, no? Ako kasi ay nagtitinda, no? Sinisigurado ko talaga na sa lahat ng mga buyers na bumili sa akin, no? Nagpapasalamat talaga ako kahit isang piraso lang yung binibili nila, no? Nagpapasalamat ako bilang ganti ko na lang sa kanila, no? Para maipakita ko sa kanila na na-appreciate ko sila, no? Kasi sinuportahan nila yung business ko, no? Kahit maliit lang, no? Doon ko maipakita na nagpapasalamat ako or na-appreciate ko sila sa lahat ng tulong or sa lahat ng suporta nila sa akin. Kasi kung wala sila, kung wala yung buyers, no, hindi ako kikita, 'di ba? Hindi ako makakabayad ng billings ko kung wala yung mga buyers ko, kung wala yung supporters ko. Kung wala sila, hindi ako kikita ng pera, hindi ako magkakaroon ng pera kung hindi nila ako susuportahan. Kaya pinapakita ko talaga sa kanila na nagpapasalamat ako sa tulong nila or sa pagbili nila sa akin. Kahit naman na halimbawa, bumili ako sa tindahan, no? Halimbawa, yung binilhan ko hindi nagpasalamat. Ako ang nagpapasalamat. Doon ko ipinakita sa kanila na nagpapasalamat ako dahil inassist nila ako or binigay nila sa akin kung ano yung gusto kong bilhin, 'di ba? Nagpapasalamat pa rin ako kahit na ako ang bumili sa kanila, ako ang sumuporta sa kanila. Nagpapasalamat pa rin ako kasi yung effort nila na i-assist ako, 'di ba? Pinasalamatan ko 'yun. Tsaka kung paano nila ako pinakitunguhan, pinasalamatan ko 'yun. At saka halimbawa, no? May umapi sa akin, halimbawa may nagsalita sa akin ng hindi maganda, no? Pinagsasalitaan ako ng hindi maganda, no? Nagpapasalamat pa rin ako kasi sa pamamagitan ng pagsasalita niya ng kung ano-ano sa akin, doon niya na ipakita sa akin kung sino siya. Doon niya na i-expose niya sa akin kung sino siya, kung ano ang tunay niyang pagkatao, 'di ba? In-expose niya mismo sa akin yung tunay niya na ugali. Kaya nagpapasalamat ako dahil nakilala ko siya kung sino siya, 'di ba? Hindi na ako mahihirapan manghula kung ano ang pagkatao niya, kung ano ang totoong ugali niya, 'di ba? Dahil siya mismo ang nag-expose sa sarili niya sa akin. Kaya ipinagpasalamat ko pa rin yung mga ganong pangyayari sa akin, no? Hindi ko tinitingnan na negative situations yan, hindi ko tinitingnan na bad situations yan. Kung hindi, ipinagpasalamat ko yan kasi nakitaan ko pa rin ng kagandahan yung kasamaan na ipinakita nila sa akin, no? Nakitaan ko pa rin siya ng kagandahan kung ano yung mabuting idinulot niya para sa akin, 'di ba? At saka anong sabi dito sa Romans chapter 8 verse 28 naman, we know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose, 'di ba? Kasulat nga dito na sa mga nagmamahal sa Diyos, no? Yung mga sumagot sa calling ni God, halimbawa may purpose kayo sa mundong ito, sumagot kayo sa calling ni God, no? Anong sabi dito? God work together for good, 'di ba? Alam naman natin na tayo na lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, no, may plano si God sa atin, no? May plano si God para sa future natin, no? Hindi tayo papabayaan ng Diyos, no? Kahit na nakaka-experience man tayo ng bad situations, no, sa buhay natin, no? Halimbawa, kinaris tayo ng kapwa natin, no? Pag tayo totoong nagmamahal sa Diyos, yung curse, ito-turn ni God into blessings yan. At saka yung kalungkutan natin, ito-turn ni God into happiness yan.
babaliktarin ni God yung mga masasamang pangyayari sa atin. I-turn ni God yung mga masasamang pangyayari sa buhay natin into a good situation, di ba? Ganun magmahal si God, no? Talagang para sa atin na mga totoong nagmamahal sa Diyos, no? Wala na tayong alalahanin sa Diyos kasi si God faithful siya. Alam niya kung ano yung mga pangangailangan natin, di ba? Alam niya kung ano yung mga desires ng puso natin. Kaya kung tayo totoong nagmamahal sa Diyos, no? Wala na tayong takot para sa future natin, no? Wala na tayong takot sa kung ano man yung mangyayari sa atin sa hinaharap kasi alam natin na secure tayo kay God. Safe ang future natin kay God, no? Kaya sa mga tao na hanggang ngayon wala pa rin pananampalataya sa Diyos, sa mga tao na hindi pa rin nakikita ang liwanag na dala ng mga salita ng Diyos, no? Umpisahan nyo nang magtiwala sa Diyos, no? Umpisahan nyo nang manampalataya sa Diyos kayo. Sigurado na hindi kayo bibiguin ng Diyos, no? Yung pananampalataya nyo sa Kanya, hindi kayo mabibigo dyan. Sigurado ako dyan, no? Sigurado ako dyan, no? Kaya kayo na mga hanggang ngayon ay wala pa rin pananampalataya sa Diyos, umpisahan nyo na yan, guys. Hindi kayo bibiguin ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. At saka anong sabi dito sa Hebrews chapter 13 verse 15 to 16 naman, through Jesus therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name, di ba? Kasaad nga dito sa pamamagitan ni Jesus Christ ay dapat ay ipagpatuloy natin yung pag-offer natin ng sacrifice, no, sa pagpupuri natin sa Diyos, no. Dapat talaga ay maglaan tayo ng oras, mag-sacrifice tayo para i-praise natin si God kasi tulad ng sinabi ko, kung ano mang meron tayo ngayon, kung ano man yung kinalabasan ng pagkatao natin, kung ano man yung nagiging buhay natin ngayon, kung ano man yung dinadanas natin ngayon, no, dahil kay God yan lahat, as in lahat ng meron tayo, no. Hindi natin yan pwedeng ipagmalaki na sarili natin yan kasi kay God galing yan, kaya kailangan talaga ay maglaan tayo ng oras para purihin natin si God, i-worship natin si God kasi nga lahat ng kapurihan sa Kanya dapat ibigay yan kasi sa Kanya lahat galing. Kung ano mang meron tayo, sa pagkatao natin, kay God galing lahat yan. Kaya ang kapurihan sa Kanya lang. Diba? Ang recognition sa Kanya lang. Huwag nating i-recognize yung sarili natin. Huwag nating purihin yung sarili natin kasi hindi nga natin pag-aari yan. Kay God yan, no? Paano nga pala natin maipapakita yung gratitude natin para sa ibang tao, no? Paano natin maipapakita sa tao na tayo ay nagpapasalamat sa kanila sa kung ano man yung tulong na ibinigay nila sa atin, no? Kung ano man yung pabor na ibinigay nila sa atin, paano nga ba natin maipakita sa kanila na tayo ay nagpapasalamat? Una na talaga dyan ay sa pamamagitan ng pag-say natin ng thank you, di ba? Yan ang pinaka-common sa atin, no? Na kapag tayo nagpapasalamat sa kapwa natin ay sinasabi natin yung thank you, no? Yun ang pinakamadaling gawin, no? Yung mag-thank you tayo, no? Doon natin maipakita na tayo ay grateful tayo sa kung ano man yung tulong na ibinigay nila sa atin. At saka pangalawa dyan ay yung magsabi tayo ng I appreciate you, di ba? Sabihan natin yung kapwa natin na na-appreciate natin sila, di ba? Or pinapahalagahan natin kung ano man yung nagawa nila sa buhay natin, no? Sa pamamagitan noon ay matuwa sila sa atin, di ba? Kasi na-appreciate natin kung ano yung ginawa nila sa atin, no? At saka pangatlo naman dyan ay pwede nating ipakita yung pasasalamat natin sa pamamagitan ng pagsulat natin ng letter sa kanila, di ba? Sulatan natin sila ng letter, halimbawa, handwritten, no? Sinulat natin, nagpasalamat tayo at ng tulong nila, na-appreciate natin sila, or pwedeng sa text message, or pwedeng sa messenger, di ba? Sa mga ganong paraan, or pwedeng i-post natin sa social media na nagpapasalamat tayo sa kanila dahil tumulong sila sa atin, or nakagawa sila ng pabor sa mga buhay natin, no? Sa pamamagitan ng ganun, no? Matutuwa sila sa atin dahil marunong tayong mag-appreciate ng tulong nila. At saka pang-apat naman dyan ay sa pamamagitan ng pagbigay natin ng regalo sa kanila. Pwede natin silang regaluhan bilang ganti sa kung ano man yung pabor na ibinigay nila sa atin, no? Pwede tayong magbigay ng regalo sa kanila, no? At saka panglima naman dyan ay pwede tayong mag-spend ng quality time sa kanila, no? Magugol tayo ng oras para sa mga tao na nakagawa ng pabor sa buhay natin, no? Yung oras na sila lang talaga yung intindihin natin, no? Wala tayong ibang gagawin kundi yung oras natin ay ilaan lang natin sa kanila para makapag-banding tayo sa kanila, no? Yun ang tinatawag na spend quality time, no? At saka pang-anim naman ay
Pwede nating ipakita yung pasasalamat natin sa kanila sa pamamagitan ng paggawa din natin ng pabor sa buhay nila, 'di ba? Halimbawa ay mag-offer din tayo ng tulong sa kanila kung ano man yung pwede nating itulong, 'di ba? Sa ganung paraan, no? Sa ganung paraan maipakita natin na nagpapasalamat tayo kasi gumanti tayo kung ano man yung tulong na ibinigay nila sa atin, no? At saka pito naman ay sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng kabaitan sa kanila, 'di ba? Halimbawa may mga taong nakagawa ng pabor sa inyo or nakatulong sa inyo, no? Pwede ninyong ibalik yung favor na ginawa nila sa inyo sa pamamagitan ng halimbawa, ititreat niyo sila ng pagkain sa labas, 'di ba? Ititreat niyo sila ng coffee, ititreat niyo sila ng merienda, ititreat niyo sila ng lunch, 'di ba? Maliit na bagay lang naman 'yan compare sa kung ano man yung tulong na inagawa nila sa inyo, 'di ba? Tulad sa akin, no, sa personal experience ko, no, may taong nakatulong sa akin dati, no, ipinasok niya ako sa work, no. Ang ginawa ko nung sumahod ako, no, pinupuntahan ko siya sa work niya para ilibre siya, 'di ba? Doon ko ipinakita sa kanya na nagpapasalamat ako sa kanya, na appreciate ko siya dahil ginawa niya ako ng pabor, ipinasok niya ako ng trabaho, no. Kaya ang ginawa ko, pag may libreng oras ako, no, pinupuntahan ko siya sa work niya para ilibre siya ng pagkain or pinapasalubungan ko siya bilang pasasalamat ko na rin sa nagawa niyang kabutihan sa buhay ko, no. Doon ko na ipakita sa kanya na na-appreciate ko siya sa lahat ng tulong niya sa akin. At saka, pangwalo naman, pwede natin may pakita na nagpapasalamat tayo sa tao na nakatulong sa atin sa pamamagitan ng pagbigay natin ng papuri sa kanila, 'di ba? Purihin natin sila, sabihin natin sa kanila, halimbawa, ang bait mo naman, napakaganda ng loob mo para tumulong ka sa iba, 'di ba? Dapat ay tularan ka ng iba dahil napakabuti mo, napakabait mo. Yung mga ganong salita, hindi mahirap gawin, no? Pero hindi natin alam na sa pamamagitan ng pagsasabi natin ng ganon sa tao na nakatulong sa atin, pwede pa siyang ma-encourage, di ba? Matuwa pa siya, magalak pa siya para tumulong pa siya sa iba na nangangailangan pa ng tulong para mas marami pa ang matulungan niya kasi na-appreciate ng tao na tinulungan niya yung mga tulong na ginawa niya, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung magiging impact noon sa tao na binigyan natin ng compliment, 'di ba? Kaya dapat talaga ay marunong tayong magpasalamat at saka pangsyam naman ay pwede nating ipakita yung pasasalamat natin sa pamamagitan ng pagbigay natin ng yakap sa kanila, 'di ba? Yakapin natin sila, patunay na na-appreciate natin sila, na-appreciate natin yung kabutihan nila. At saka pang-sampu naman, pwede nating maipakita yung pasasalamat natin sa pamamagitan ng pag-i-encourage natin sa kanila, no? Sa pamamagitan ng pagbigay natin ng mga encouragement na pananalita natin, no? Para ma-encourage pa sila lalo, no? Sa ganung paraan, no? Maibalik natin sa kanila yung magandang tulong na ibinigay nila sa atin, yung mga pabor na ibinigay nila sa atin, no? Lalo pa sa Diyos na alam naman natin na kung ano mang meron tayo kay God, lahat galing yan. Kung ano man yung blessings na meron tayo natanggap natin ngayon, sa Diyos galing yan. Kaya nararapat lang talaga na pasalamatan natin si God sa lahat ng pangyayari sa buhay natin kasi yun nga ang kalooban ni God sa atin, no? Para matuwa si God sa atin, para i-bless pa niya tayo ng mas malaking blessings pa yung ibibigay ni God sa atin. Basta nakitaan niya tayo na marunong tayong mag-appreciate, 'di ba? Na grateful tayo sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, no? So tayo na hindi marunong magpasalamat, umpisahan na natin yung pasasalamat natin ngayon, guys. Ngayon na alam na natin na yun ang gusto ni God sa atin, yun kalooban ni God sa atin na maging mapagpasalamat tayo para mas lalo pa niya tayong i-bless, no? Kaya kayo na hindi marunong magpasalamat, mag-umpisa na kayo ng pasasalamat niyo ngayon. Tinutsak ko sa inyo na mababago ang buhay ninyo sa pagiging mapagpasalamat ninyo, guys. So yun lang naman yung aking maisishare sa araw na to, guys. No? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!